Like, how do you feel when the wife is partnered with another leading man? Totally fine. Really? Matteo Guidicelli, dapat tularan umano si Erwan Heussaff sa pagiging supportive husband. Umani ng papuri ang food content creator at restaurator dahil sa pagiging green flag nito bilang asawa. Laging natatag bilang asawa ni Ann si Erwan, pero ni minsan hindi ito naging insulto sa kanya. Ang asawa niyan! Miss Asawa by ni Sarah, association. asawa ni Sarah. It's the both of us. Yeah. I think you get used to it. Yeah. And I knew completely, when we started dating, I started understanding how big she was. Yeah. And so, totally fine with me. Naging bisita ni Matteo si Erwan Heussaff sa kanyang bagong show ang Matteo G Primetime. Nang may tanong sa kanya kung naging isyo ba ang pagiging artista ni Ann, ay agad namang sinagot ni Erwan na hindi. Wala umanong problema sa kanya na may mga kissing at bed scene si Ann dahil parte umano ito sa kanyang trabaho. Sino umano siya para pahintuan ang aktres sa kanyang ginagawa, na parte lang naman raw ito ng craft niya. I met Anne. She was already doing all these movies. So up to today, you're fine with it? Totally fine. No jealousy, No no jealousy. heartache, Nope. no pinch in the bottom of the heart, None nothing. whatsoever. Bago pa raw sila nagkakilala ni Josa Ann Curtis, ay sikat na umanong artista ang aktres. Hindi raw porket nagpakasal sila ay pagbabawalan niya ito na mag-showbiz. Humanga ang publiko sa naging pahayag ni Erwan. At hindi mapigil ang ikumpare ng mga netizens sina Matteo at Erwan. Pinaniniwalaan kasi na ang pagkawala ni Sarah Geronimo sa spotlight ay dahil raw kay Matteo. May mga blind items na lumalabas na mahirap na umanong i-hire ang popstar royalty, dahil demands umano ng bilyonaryo news channel anchor, na kunin din daw siya. Insecure umano ang aktor, dahil habang umaarangkada raw ang karera niya, ay siya namang ikinahina ng exposure ni Sarah. Usap-usapan na may impluwensya si Matteo sa mga career decisions ni Sarah G. Haka-haka na isa umano siya sa dahilan kung bakit hindi na kinukuha ni Sarah ang G-Force, at wala ng pelikula na ginagawa si Sarah. Controlling umano si Matteo na ayaw umano niyang may ka-love team o leading man ang popstar royalty. Pero pinasinungalingan niya ito at sinabi sa interview niya kay OG Diaz na sinusuportahan raw niya ang karera ng asawa. Kaya sa interview niya kay Erwan, sa paulit-ulit nitong tanong kung may nararamdaman ba siyang kahit konting kirot, at sa reaksyon niya na tila hindi siya makapaniwala sa naging sagot ng guest niya, ay hindi maiwasang mapagsabihan siya ng mga netizens. May isang comment na pinatulan ni Matteo. Ayon sa isang netizen, hindi niya nagustuhan ang paulit-ulit niyang tanong, na tila imposible raw paniwalaan na hindi nagseselos si Erwan. Dagdag pa niya, I know you're like that based on that episode of yours with Ryan Agoncillo, where you'll bonded with your insecurities, but not everyone is like that. Sinagot naman ito ni Matteo na, guys, just a reminder. I'm the host here. I'm delivering the questions and maneuver the conversation. Just please enjoy the entertainment. Hindi naman sang-ayon ang mga netizens sa naging tugon niya. May mga netizens na napansin ang tila paghahanap ng validation ni Matteo sa mga husband guests niya kung may parehong mindset at tama ba ang naging desisyon niyang pakialaman ang karera ng asawa niya. Binalikan ng mga netizens ang pinakaunang episode ng Matteo G Primetime, ang panayam niya kay Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Tinanong ni Matteo kung may isyo ba si Ryan sa tuwing hindi mababanggit ang Agoncillo sa pangalan ni Juday, ay wala naman raw itong problema, ayon kay Ryan. Pero saad ni Matteo, ay hindi niya ito nagugustuhan. Naiinis siya sa tuwing hindi mababanggit ang Guidicelli sa pangalan ni Sarah. Do you get frustrated when they say Judy Ann Santos and no Agoncillo? Because I do. When they don't say Guidicelli, I want to throw this book in their face. Oh, really? Okay. No, okay. not really. No. A little bit. At nang tinanong niya kung payag ba si Ryan na magkaroon ng kissing scene si Juday. Na-relate naman ni Matteo sa sitwasyon ni Sarah, na may offer na pelikula sa popstar royalty. Ano ba raw ang dapat na isagot niya kay Sarah? Usap-usapan ay si John Lloyd Cruz sana ang magiging katambal ng singer-actress, pero tila hinadlangan ito ni Matteo, kaya kay Ellen Adar na raw napunta ang project. Usap-usapan kasi dati, ay nagkaroon ng pagkakaintindihan sa pagitan ni Sarah at JL, pero naudlot ito. At sa interview niya kay Ryan Agoncillo, tila nakahanap raw ng validation si Matteo, sa naging sagot ni Ryan. Ang lagi ko sagot sa kanya,
gawin mo, tsaka na natin pag-awayan. For example, Sarah wants to do a movie next week. You tell me, you're my advisor, you're my mentor. I really Okay. look up to you, the both of you. Right. So, love, ganun, okay, that's, am I gonna do the movie? What? Subukan mo. Okay. Yeah, really. Diba, did you know sinasabi ko sa'yo, diba? Yeah, go ahead, diba? Yeah, but you didn't say subukan mo. You just said, Go just ahead. do it. I mean, go ahead is Yeah, different yeah. from subukan Sorry, mo. subukan mo pala was the inner monologue. Okay. Kaya marami ang bumilib kay Erwan, sa pagiging open-minded at sa pagiging supportive husband. Na hindi raw dapat baguhin, at hilahin pababa ang taong mahal mo, kundi, tulungan na iangat, at suportahan ang mga magiging desisyon nila, gaya sa kanilang karera, at sa piniling craft nila. Na hindi raw dapat pairalin ang ego lalo na kung mas sikat, o mas mayaman ang mapapangasawa. Anong say nyo rito? Comment down below. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento.